Pagkatapos kong muling isilang, ang unang ginawa ko, ay humanap sa maruming kanal, ng isang makapal at malakas na uod. At walang pag-aatubiling nilunok ito ng buo, kahit gumagapang ito ng baliw sa lalamunan ko. Tiniis ko ang pagkahilo at nilunok pa rin. Dahil paparating na ang katapusan ng gamma ray. Maaaring magising ang lahat bilang ang huling hayop na kanilang kinain ay kumain ng balat ng buwaya at naging daang metrong dambuhalang buwaya. Nilalamon ng lahat, may kumain ng pritong pakpak ng manok. Nagising ang dugo ng phoenix. Lumipad sa kalangitan. Samantalang sa nakaraang buhay ko kumain ako ng tuyong daga at naging rat ang kinamumuhian ng lahat. Sa huli tinapakan ako ng di kilalang mabangis na hayop. Ngayon bumalik ako sa muling pagsilang. Nakuha ko ang sistemang walang hanggang paglamon. Kapag mas malakas ang nilalamon, mas marami ring enerhiyang ibinabalik. At ang mutas yung uod noong nakaraan. Malapit nang maging halimaw na lumalamon ng lahat. Sa sandaling ito tinitingnan ko ang salaming kahon sa harap ko. Na may lamang uod na pulang-pula ang buong katawan. Mataba nitong katawan ay walang tigil sa paggalaw. Parang isang pulang higanteng uod. Ang paglamon ay nagpapalakas. Ano pa ang hinihintay? Gawin na lang. Nagpa siya ang puso ko. Inirolyo ko ang manggas at ipinasok ang kamay sa kahon. Upang hulihin ang mutas yung uod. Ngunit patuloy itong gumugulong. Hindi lamang nakawala sa kamay ko. Kinagat pa nito ang daliri ko. Naging mas malapot ang dugong tubig sa kahon. Nang maramdaman ang pagpasok ng sariwang dugo, biglang naging labis na nasabik ang mutas yung uod. Nang makita ko ang eksenang iyon, agad din akong nagalit. Mabilis kong dinakma ang uod. At saka ko ito nilunok ng isang kagat. Binabati kita, matagumpay mong nalunok ang mutas yung uod. Matagumpay ang pagkuha ng gene sequence. Bagong sequence. Tingnan natin kung ano ang may dudulot nito. Biglang may damaloy na pamamanhid at kilati sa aking mga daliri. Yumuko ako at tumingin. Nakita kong ang malaking kagat noon ay biglang tinubuan ng di mabilang na pulang hibla. Sa loob lamang ng 2 segundo ay nabalot ang sugat at muling tumubo ang bagong laman. Ito pala ay muling pagtubo ng naputol na bahagi. Hindi lang iyon, nararamdaman ko rin na may rumaragasan na napakalakas na puwersa sa aking katawan. Parang hindi nauubos ang aking lakas. Lumapit ako sa salamin at tumayo ng tuwid. Tinitigan ko ang sarili sa salamin at muli akong natigilan. Mula sa dati kong halos 1.70 metro, diretso akong umabot sa 1.90 metro. Ang aking itim na buhok ay naging mahabang pulang buhok. Pati ang kulay abong mga mata ko ay naging matingkad na pula. Sa masusing pagtingin, may taglay itong kakaibang anyo. Pagkatapos kong suriin ng mabuti ang katawan ko, napansin ko na sa kanang kamay ko ay may lumitaw na isang bibig sa palad. Parang isang kailaliman, puna, ng 12 ng maliliit at matutulis na pangil. Kaparehong-kapareho ng kakayahan ng mutas yung uod kanina. Kaya nitong sumipsip ng dugo ng kalaban. Ngunit ito rin ang ikinabahala ko. Dahil hindi pa nagsisimula ang madilim na kaguluhan. Ngunit ganito na ang anyo ko. Malamang ay wala na akong paraan para lumabas. Sa mismong sandaling pumasok ang kaisipang iyon. Ang aking pulang mahabang buhok ay muling bumalik sa dati. At ang bibig sa aking palad ay tuluyang naglaho. Nang makita ko ito, napatigil ang aking tingin. Sobrang lupit nito. Wala pang 2 araw bago magsimula ang madilim na kaguluhan. Mayroon pa akong 2 pagkakataon ng paglunok. Kailangan kong magpatuloy sa paglunok. Sa aking alaala, may isang lihim na bilyonaryo sa lungsod ng Daro na nagmamay-ari ng isang bihirang electric eel. Naaalala ko na matapos sumiklab ang kaguluhan. Ang bihirang eel na iyon ay magiging isang mutas yung halimaw na kayang magpakawalan ng nakakatakot na kidlat. Kung malulunok ko ito, sa ilalim ng muling pagsasaayos ng gene, maaaring ma-unlock ang mas malakas na kakayahan. Ngunit sa aking kasalukuyang katayuan, imposibleng makaharap ko ang lihim na bilyonaryong iyon. Buti na lamang at mayroon siyang anak na babae. At kasalukuyang nag-aaral sa Qingbei University. Pagkatapos magayos ay dumiretso ako sa paaralan. Di nagtagal ay nakarating ako sa isang abandonadong parke malapit sa campus. Yan Xiaotian. Ang buhay ng mayamang dalaga ay sobrang simple. Upang hindi mabunyag ang kanyang pinagmulan. Palagi siyang naglalakad papunta rito bago sumakay pa uwi. Nang makarating ako sa parke, nakita ko agad ang isang napakagandang figura sa di kalayuan. May kakaibang aura ang dalaga, na nagbibigay ng pakiramdam na huwag lapitan. Sa sandaling iyon, isang Rolls Royce ang dahan-daang lumapit. Kasunod ay bumaba ang 3 bodyguard. Pagalang nilang binuksan ang pinto. Nang makita kong paalis na si Yan Xiaotian, agad akong lumabas mula sa kanto. Nakangiting nagsalita ng marahan sa mga gwardya. Mubei, pagnanasa, hindi tama. Ito ay pagdukot. Nanatiling kalmado ang mukha ni Yan Xiaotian. Tila hindi niya ako sineryoso. Sapagkat ang 3 bodyguard na ito ay pawang. Mga profesional na retiradong sundalo. Dumaan sa mahigpit na pagsala.
bago naging personal na bodyguard ni Yan Xiaotian. Ang nangungunang bodyguard ay agad sumugod. Walang ano-ano ay nagpakawala lang ako ng suntok. Napilipit ang mukha ng bodyguard. Hindi man lang nakasigaw. Agad siyang tinalsik 5 metro palayo. Bumangga sa isang baluktot na puno. At nawalan ng malay. Gulat na gulat si Yan Xiaotian. Ang dalawang natitirang bodyguard na balak umatake ay tuluyang natigilan. Grabe naman. Isang suntok, 5 metro agad. Tao pa ba talaga ito? Ako man ay nagulat din. Hindi ko inakalang ganito kalakas. Pagkatapos ay lumapit ako sa Rolls Royce. At sinubukan itong sipin. Umagsak ang isang mabigat na tunog. Ang Rolls Royce na naka-handbrake ay tinalsik ng 3 metro palayo. Malubhang nawasak ang gilid na pinto. At lubog na lubog. Biglang nanahimik ang paligid. Nanlumo sa takot si Yan Xiaotian. Samantalang ang dalawang bodyguard ay tuluyang bumagsak sa lupa. Hindi ko na pinansin ang mga bodyguard. At diretso akong lumapit kay Yan Xiaotian. Medyo nanginginig niyang sinabi, magnanakaw ka ba o may masamang balak? Tawagan mo ang tatay mo na si Yan Nanji. At ipahatid ang bihirang electric eel na koleksyon niya. Isang kamay kapalit ng eel. Napakunot ang noo ni Yan Xiaotian. Medyo hindi makasabay ang isip. Ginugol ng taong ito ang lahat para dukutin siya. Pero para lamang pala sa ama. Nabihirang electric eel na koleksyon. Ngunit delikado ang sitwasyon. Wala siyang magawa kundi ilabas ang cellphone. At tawagan si Yan Nanji. Paikling ipinaliwanag ang kasalukuyang kalagayan. Pati ang hinihingi ko. Kasabay nito, sa conference room ng Tiansheng Group, isang mukhang istrikto na lalaking nasa katanghaliang gulang, ay agad na nag-alala matapos matanggap ang tawag. Sobra na ito. Sa Daxu City may nangangahas pa talagang. Galawin ang anak ko na si Yan Nanji. Ipagbigay alam agad sa militar. At ipadala ang pinakamahuhusay nilang tauhan. Gawin agad ito. Kasabay nito, ipatawag ang pinakamahusay na medical team sa Daxu City. At ipahanda ang pinaka-advanced na kagamitan. At maghintay sa itinalagang lugar. Handa sa anumang biglaang pangyayari. Matapos ayusin ang lahat, pinabalik ni Yan Nanji ang sasakyan sa bahay. At kinuha ang bihirang electric eel. Ginawa ko na ang hinihingi mo. Darating ang ama ko rito sa loob ng kalahating oras. Tumango ako. Matapos mag-isip sandali ay nagsalita. Pagkalipas ng 2 araw, isang aurora ang tatama sa Blue Star. Lahat ng nilalang sa Blue Star ay magbabago. At magiging mga mutated na halimaw. Sa oras na iyon, babagsak ang kaayusan ng mundo. At lulubog ang lipunan sa walang kapantay na kaguluhan. Ang electric eel na iyon ay magiging isang nakakatakot na mutated na halimaw. Kung hindi ito maaalis, magiging trahedya ang sasapitin ng buong pamilya ninyo. Ha? Nasa sa iyo kung maniniwala ka o hindi. Hindi ko kukunin ang eel na ito ng libre. Bilang kapalit, maaari kong ipaalam sa inyo ng mas maaga ang mga impormasyong makapagliligtas ng buhay. Ituturing natin itong patas na transaksyon. Masyadong nakakabaliw ang tunog nito. Walang sinabi si Yan Xiaotian. Tinitigan lang niya ako na parang tanga. Nang may panlalamig, umiling si Yan Xiaotian. Hindi na ako nagsalita pa. Agad kong hiniwa ang kanang kamay sa kaliwa. Kasunod nito ay bumulwak ang mga pulang hibla ng dugo sa mga daliri. At agad na gumaling ang sugat na parang dati. Nang makita ito, nanigas ang anit ng 2 bodyguard sa malayo. Ganoon din ang pagkabigla ni Yan Xiaotian. Ang negosyo ng pamilya ninyo ay laganap sa buong Daxu City. Kapag dumating ang dark turmoil, ang lahat ng uri ng supply ay magiging lubhang kapos. Kung mapagkakatiwalaan ninyo ako, maaari ninyong piliing sumama sa akin. Maaari ko kayong pangunahan para mabuhay. Kahit ang mga spirit beast warrior ay kailangan ding kumain at mabuhay. Hindi rin ako eksepsyon. Sa ganitong panahon, ang mag-isa ay hindi kailanman ang pinakamahusay na pagpili. Sa magulong mundong ito, ang pagkuha ng mga kakampi ay kinakailangan. Ang pamilyang yan ay malinaw na isang magandang pagpili. Sa pagtutulungan lang tayo parehong mananalo. Naiintindihan ko. Sasabihin ko ang lahat ng ito sa aking ama. At pag-uusapan namin ito ng mabuti. Magbibigay ako ng sagot sa lalong madaling panahon. Sa sandaling iyon, isang tunog ng sirena ng pulis ang umalingaw-ngaw mula sa malayo. Maraming armored vehicle ang huminto sa harap ng mga tao. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang bumaba mula sa sasakyan. Nang makita ang deformadong Rolls Royce, biglang lumubog sa pinakailalim ang puso ni Yan Nanji. Ngunit nang makita niyang walang pinsala si Yan Xiaotian, malalim siyang napabuntong hininga. Sinulyapan ko ang mga sundalong lubos na armado. At walang pakialam nang umiti kay Yan Nanji. Boss Yan, dala mo na ba ang hinihingi ko? Nang marinig iyon ni Yan Nanji, sandali siyang natigilan. Hindi niya inakalang ganito kabata ang dumukot sa anak niya. Ito ang hinihingi mo.
Sabi niya. Tinapon ni Yan Nanji ang maleta ang hawak niya. Sinaluko ang malita at binuksan ito. Sa loob ay isang buong bughaw na electric eel, na may masangsang na amoy dagat. Walang pag-aalinlangan. Binuhat ko ang eel at agad itong kinain. Nang makita iyon, tulala si Yan Nanji. Ano ba ang nangyayari? Pati ang mga sundalo ay natulala rin. Nakatagpo ba sila ng baliw? Matapos kong kainin ng electric eel, biglang may kuryenteng lumabas sa balat ko. Napasinghap si Yan Nanji sa takot. Dahil alam niyang ang electric eel na iyon ay kayang pumatay ng isang katamtamang asong mabangis. Binabati ang host sa matagumpay na paglamon sa bihirang electric eel. Matagumpay ang pagkuha ng gene sequence. Agad kong inisip, ang dati kong itim na maikling buhok ay naging pulang mahaba. Pati ang mga mata ko ay muling naging pula. Iniunat ko ang hintuturo, at bumuo ng isang bola ng dugo. Sumabog ang bola ng dugo sa hangin. Nang madikit ang mga sundalo sa bowl ang dugo, agad nilang naramdaman ang isang napakalakas na agos ng kuryente na dumaan sa katawan. Direktang bumagsak sa lupa, at nawalan ng malay. Tanging sina Yan Xiaotian at Yan Nanji lamang ang hindi nasaktan. Lumingon ako at tiningnan ang mag-amang dalawa. Pagkatapos ay tahimik na naglaho sa dilim ng gabi. Bago sumapit ang madilim na kaguluhan. Wala pang isang araw ang natitira. Mayroon na lamang akong huling pagkakataon sa paglamon. Kailangan ko itong tapusin bago magsimula ang kaguluhan. Sa sandaling iyon, bigla kong naalala, nasa zoo ng lungsod ng Daru. Tila may isang espesyal na agila roon. Ang buong katawan ay may balahibong kasing tigas ng bakal, at kaya ring maglabas ng matinis na huni. Sa ngayon ay mayroon na akong baluting dugo, at kaya ko na ring kontrolin ang kapangyarihan ng kidlat. Isang paraan na lamang ng paglipad ang kulang.